So next, major step in the value chain mapping. So step 1, mapping the core processes in the value chain. Sa step na ito, ina-identify yung main stages ng product mula sa simula hanggang sa end user. Input supply, ito yung pagbibigay ng mga kailangan na materials o resources para makapagsimula ang production. Example, seeds, feeds, fertilizer, equipment, etc. Next, production. Dito sa actual na ginagawa o pinapalaki yung production. Example is farming, raising animals, or paggawa ng raw product. Sa collection naman, ito yung pagkuha o pag-iipon ng products mula sa producer para maipasa sa next stage. Usually, ginagawa ito ng traders or buyers. Processing and packaging. Dito pinoproseso at nilalagyan ng packaging ang product para maging ready na siya ibenta sa market. Example is cleaning, drying, cutting, packing. Sale and distribution, ito yung pagbebenta at pag-deliver ng product sa iba't ibang markets tulad ng stores, supermarkets, or ibang lugar. End use, ito na yung final stage kung saan ginagamit o kinukonsumo na ng consumer ang products. Step 2, identifying and mapping the main actors involved in the processes. Sa step na ito, ini-identify kung sino-sino yung mga taong involved sa bawat stage ng value chain. So, we have input suppliers. Sila yung nagbibigay ng mga kailangan ng materials tulad ng seeds, fertilizer, equipment, and etc.